Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay continuation ng ating pong sinimulan kahapon, ang ating pong series sa Book of James. Yesterday, diniscuss po natin yung introduction. At tayo po ngayon ay papasok na sa pag-aaral chapter by chapter, verses by verses dito po sa aklat ni James. At ngayon pong araw na ito ang ating tatalakayin ay ang chapter 1 verses 1 to 16. Pinamagatan ko po itong Faith That Endures, a Call to Maturity in Trials. So samahan po ninyo ako, medyo mahaba-habang basahin ito, 16 verses or 17 verses ang atin pong babasahin. At samahan po ninyo ako sa mga talata. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. But the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plants. Its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away, even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Your every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Ang tema po ng ating pag-aaral ngayong umaga sa James chapter 1 verses 1 to 16 ay ito. God uses trials, temptations, and tests to grow us in spiritual maturity, producing steadfastness and deeper dependence on Him. Yan po ang tema. Yan po ang isinasaad ng 16 or the first 17 verses ng aklat ni Santiago. At ito pong mga pahayag na ito sa 17 verses ay sulat ni James not to flatter us. James opens his letter and he begins it not with flattery but with a challenge. And the challenge of James is to rejoice in trials. And this is not something that we always hear. This is not the message we often want to hear. Mga minamahal na mga kapatid, the message never change. And the message of James is rejoicing. We need to rejoice in trials. This is the message that we need. Amen po ba mga kapatid? Lahat po ng tao, bata matanda, may pinag-aralan o wala,
mayaman o mahirap o anumang estado ng buhay, dadaan sa mga pagsubok. And this passage challenges the believers. Take note, ang sinulatan po ni Santiago ay ang mga kapatiran, mga mananampalataya na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, therefore, kung ating susuriin ang sulat na ito ni Santiago, akmang-akma at tugma ito para sa atin, sapagkat tayo, mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang kinakausap niya rito. We need to rejoice in trials, and this is a challenge for every believer to see the trials as a tool by God. Take note, trials are tools, not a trap. It is an opportunities, not an obstacles. Pag gano'n natin tiningnan ang pagsubok, mapagtatagumpayan natin ito at magbibigay ito sa atin ng iba yung kalakasan. Simulan po natin ang talata ni Santiago sa verse 2. Kanya pong sinabi, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." After the greeting, after introducing himself, kung sino siya, ang sabi ni James, "I am the servant of God and of the Lord Jesus Christ," and the letter was addressed to all believers scattered throughout all the nations. Ang kanyang pahayag, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Walang paligoy-ligoy. Pagkatapos niyang bumate, ang sabi niya, "Mga kapatid, magala kayo. Bilangin ninyong kagalakan kung kayo'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay." Alam niyo po mga kapatid, hindi po talaga madali kapag ikay malayo sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon po may mga kapatid tayong nasa Israel, nasa Iran, nasa Qatar, nasa Yemen, sa iba't ibang parte ng Middle East, kung saan may mga banta ng kawalang kasiguruhan ng buhay, bunga ng digmaan. Bukod pa doon, yung mga hirap ng mapalayo sa mahal sa buhay, makakabalita kang may sakit yung mahal mo sa buhay sa iyong bayan, yung asawa mo nagsusugal, nagloloko, nagiinom, iba't ibang mga emosyon at damdamin ang dulot nito. Pero si Santiago, nang sinimulan ng liham, binigla niyang ibinagsak na sa kabila ng mga bagay na ito, ang sabi niya, "Count it all joy." Now, let us go and let us walk through James chapter 1, verses 1 to 17, and let us discover what it means to have a faith that endures under pressure. Simulan po natin ang expository study ng James chapter 1, 1 to 17. Simulan po natin ito sa verse 2 at hanggang verse 4. Ganito po ang sinasabi. Unang punto na nais kong bigyan ng diin, trials are tools for growth. Amen mga kapatid? Trials are tools for growth. Ako po ngayon ay nagtatanim, no? Kung napapansin nyo po, ako ay nagpo-post din ng mga ilang videos ng aking mga halaman. Yun pong aking apple sa gitna ng aming yard ay napakaraming dahon. Lumago po ito, ang lago, ang daming sanga. Pero ang ibinunga po niya, 8 pirasong apple. Masaya na po ako dun sa 8 pirasong apple kasi last year ni isa, hindi po siya namunga. At alam niyo po mga kapatid ang dahilan? Ang sabi po ng mga eksperto, yung kaibigan ko pong si Joji Estopase, ang sabi niya sa akin, "Bishop, hindi niyo kasi pinuprune. Hindi niyo kasi inaalisan ng mga sanga at ng mga dahon. Kapag hindi po pinuprune ng halaman, hindi po siya nagbibigay ng bungang maganda." At ito po'y halaman mga kapatid. Kung ang halaman ay ating puputulan, masasaktan siya. Pagbabawasan ng dahon, hindi siya matutuwa. Pero sa kanyang sarili, makakatulong ito at makapagbibigay ng panahon na ibigay yung kanyang sustansya para sa pagbubunga. In the same manner, ganun din tayo. Pag puro ginhawa, pag puro saya, pag puro sarap, at walang pagsubok ang buhay, nakakampante tayo, ano nangyayari? Hindi nagiging cause ito ng ating pag-unlad,
at hindi ito nakapagpapatibay. Ang bunga nga mga kapatid ng mga bagay na aking nabanggit ay complacency. Nagiging complacent tayo. Kaya si Santiago verse 2 to 4, ano sabi niya? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Why? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Verse 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ano pong matututunan natin sa mga talatang ito? What are the biblical insights that we can see? Una, trials are not random. Trials are not random accident. Ang pagsubok ng buhay ay hindi aksidente. Ang mga pangyayari sa buhay ay hindi naganap ng dahilang gustong maganap. Meron pong tinutupad ang lahat ng bagay na ito. Tandaan po ninyo, ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Job ay merong tinutupad na layunin. Ang mga pagsubok na naranasan ni Jose, na anak ni Jacob, ay merong tinutupad na layunin. Ganun din ang bawat isa sa atin. Trials are not random accidents. They are instruments in the hands of our sovereign God who shape us. Like a potter, we may not like what he is doing right now. Like a potter, and we are the clay in the hands of a potter, we may not look or we may not like the looks of what he is doing. Hindi natin naiintindihan, hindi natin napag-uunawa, pero meron itong tinutupad na layunin. Ano po ang sinasabi ng Romans 5:3-5? Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Mga kapatid, parang isang tao lang ang sumulat ng James at saka ng Romans. Bagamat magkaibang tao yan, si Santiago at si Pablo ay magkaibang tao. Pero ang sinulat nila because of the guidance of the Holy Spirit, encouraging believers in their times and in our time, na napakahalaga na matutunan natin ang pagtitiis sa pagsubok, sapagkat ang pagsubok ay tools na ginagamit ng Diyos for our growth. Can we say amen, mga kapatid? Suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Yung word na testing, mga kapatid, refers to a refining process like metal being purified in fire. That is the meaning of testing. Yung testing is God's way of refining us, taking all the impurities in us and making us grow in our faith and journey in the Christian life. Amen po ba, mga kapatid? And to illustrate this, let me show you one illustration. Think of a blacksmith who repeatedly hits hammers and cools the iron to shape it. Alam niyo po, mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang kutsilyo, no? Yung binili sa akin ng anak kong si Reb. Nakakalimutan ko kung ano pangalan nung knife na yon. Ano po? Napakagandang knife. Ubod ng talas. Sabi ko nga sa inyo, yung karne, nadidikitan pa lang gano'n, nahihiwa na eh. Ano po? At ang sabi ni Reb Tay, gawa po yan sa talagang magandang klase ng bakal na hinubog, no? Hindi ko lang alam ko, nakalimutan ko lang yung term na sinabi niya sa akin tungkol dun sa kutsilyo na yon. Tigisa po kami mag-ama, yung panganay na si Yenyen at ako, kasi nung Father's Day, kasi yung aking panganay ay father na rin yun, di pala lumalabas yung kanyang baby, binigyan kami ni Reb ng kutsilyo, isang set, no po, napakagandang mga kutsilyo.
Pero katulad ng blacksmith, ginagawa nila ang mga kagamitang ito, mga kutsilyong ito. Bago ito mabuo, alam natin, dadaan sa apoy, ihahammer, palalamigin, idadaan uli sa apoy, tapos ilulubog uli sa langis at kung ano-ano pa. So in application, the iron becomes strong and useful only through the pressure. So too with us. Amen? So do not resent trials, mga kapatid. Pag meron kayong ganito na pagsubok sa buhay, tandaan ninyo, ginagamit yan ng Diyos kasi pinapalakas ka ng Diyos. Rejoice because God is using them to build perseverance and maturity. Yan ang pangunahing mensahe ni Santiago sa mga kapatiran. So bilang reflection question, how do I usually respond to trials? Resentment ba? Avoidance ba? Or joyful trust? Can I recall a time when God used a difficult season to grow me? I believe there's a lot. Hindi lang na natin naaalala pero maraming pagkakataon na ginamit ng Diyos ang mga pagsubok ng buhay para tayo turuan at para tayo palaguin. Kaya sa mga kapatid ko nakikinig sa akin, kung nasaan mang bansa kayo ngayon, lugar, o nasaang kalagayan kayo at may iba't ibang pagsubok, ito po ang mensahe ni Santiago. Trials are tools for growth. Amen? Pagpatuloy po natin sa verses 5 to 8, ganito naman ang ating matututunan. Sa panahon ng pagsubok at trial, let us ask God for wisdom in the storm. Yan ang sinasabi ng 5 to 8. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So, kung nasa pagsubok, ano ang unang reaksyon? Kung nasa mga trials ng buhay, ano ang unang reaksyon? Natataranta, natatakot, nadidepress, gumagawa ng mga hakbang na lalong nagpapalala ng sitwasyon, o gumagawa ng mga hakbang na lalong nagpapahamak sa bawat isa sa atin. May tinuro si Santiago na hindi naman daw naiiwasan ng mga trials, tiyak namang dadaanan natin ito kasi proseso ito at tools ng Diyos sa ating paglago. Ano dapat daw ang ating gawin? Ang sabi, humingi ng karunungan sa Diyos. Ask God for wisdom. Kapatid, sa oras na ito, maaaring kabilang ka dun sa hindi talaga alam kung anong gagawin. Nakalugmok sa bigat ng pinagdadaanang suliranin. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Ano ang biblical insight? James doesn't say, ask for escape. Hindi po sinabing, if any of you lack wisdom, ask God for an escape. Hindi po sinabi ni James na kung kayo ay nasa pagsubok, humingi kayo sa Diyos na kayo'y paalisin na sa pagsubok. O kayo'y makatakas na kayo sa pagsubok. O lumipas na ang pagsubok. Most of us siguro ganun ang ating gagawin. But James doesn't ask for escape. But he asks for wisdom. The skill to live faithfully under pressure. That is what he asked. Humihingi siya sa Panginoon ng karunungan papaano mananavigate ang kanyang sitwasyon. Hindi para tumakas, kung hindi papaano magiging matatag sa mga dinadaanang pagsubok. This is wisdom that sees God's hand in the trial. Kaya kapatid, kung nasa mabigat kang kalagayan ngayon, tingin mo gumuho na mundo sa'yo, tingin mo nalugi ka na, wala ka na magagawa, bagsak na lahat, tingnan mo pa rin at hanapin ang karunungan ng Diyos at ito ang magbigay sa iyo ng lakas
para sa mga susunod na hakbangin sa buhay. Si Haring Solomon sa 1 King chapter 3 verse 9, tinanong siya ng Diyos kung ano ba ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Hindi siya humingi ng maraming asawa. Hindi siya humingi ng maraming kayamanan. Hindi siya humingi ng katanyagan. At ang hiningi niya sa Diyos ay karunungan. Ibinigay ng Diyos ang karunungan at yung mga bagay na hindi niya hiningi, ibinigay din sa kanya ng Diyos. We too are invited to ask boldly and trustingly. Kung ikay hihingi, manampalataya ka. Kung ikay hihingi tapos ikaw mismo nagdududa, huwag ka nang humingi. Yan ang sinasabi ni Santiago. So illustrate po natin ito. Anong illustration ang ating ibinigay? Sabi nga, ang isang batang naliligaw sa forest, hindi niya kailangan ng mapa. Ang kailangan ng batang ito ay ang boses ng kanyang ama. When we are lost, what we need is not a map. What we need is the voice of the Father because He is the one who can give us the right direction. Amin po ba mga kapatid? So, may warning po tayong dapat i-avoid. Sa atin pong paghingi ng wisdom, ang sabi po ni Santiago, let us avoid double-mindedness. The double-minded man is unstable, like a boat with two rudders pulling opposite direction. Yun daw pong tao na magulo isipan ay parang bangka na dalawa yung timon. Mag-aagawan yun, hindi malaman kung saan direction ka tutungo ron. And such a person wavers between trusting God and relying on self. Mga kapatid, ito naman ang totoo Kung ikaw ngayon ay nasa trials ng buhay at hindi mo alam ang iyong gagawin, isa lang ibig sabihin nun. Dinala ka ng iyong sarili sa sitwasyon na yan. Pinayagan ng Diyos na makarating ka sa sitwasyong yan at sa oras na yan, isa lang ibig sabihin. Suko na ang karunungan ng laman. So why not? Dahil suko na yung karunungan ng laman, humingi naman tayo ng karunungan sa Diyos at subukan natin ang kanyang paraan. Amen? I guess one reason kung bakit dinadala tayo ng Diyos sa sitwasyon na hindi na natin alam kung anong gagawin para subukin naman natin yung kanyang paraan. Amen po ba mga kapatid? Now, here are some reflection questions. 1. When faced with a hard choice, do I first pray or I panic? Be honest. Wala namang makakasagot niyan kundi kayo Kapag dumadaan ba kayo sa mga mahihirap na pagpili, sa mga mabibigat na suliranin, ano ba inuuna? Panalangin o panic? Pangalawa, am I truly trusting God or do I secretly, do I secretly keep backup plans? Ayan. So, pangatlo, verses 9 to 11. Ano po ang sinasabi ng verses 9 to 11? Rich or poor, trials test everyone. Mayaman o mahirap, lahat ay sinusubok. Ito po ang sinasabi ng verses 9 to 11. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. So ano pong ipinapakita rito? Kay mayaman, kay mahirap, sinusubok ang lahat. God uses trials to level the playing field, to level the ground, reminding the poor of their spiritual riches and humbling the rich by revealing how fleeting wealth
is. Ang yaman, yes, hanggat nandyan, i-enjoy. Gamitin ang yaman para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung may mga misyon na ine-encourage kang suportahan, suportahan ninyo. Kung may mga gawain na naririnig nyo na pwede kang tumulong, gawin ninyo. Dahil ang kayamanan, gaano man karami yan, iiwanan mo yan. Ang sabi nga ng Ecclesiastes, chapter 2, sa pag-aaral namin kagabi, ano po, sa mga kapatiran sa Amerika, na ikaw ikay ipon ng kayamanan, tapos pag namatay ka, maiiwanan mo kung kanino man. Di mo nga alam kung anong gagawin. Yung hindi naghirap, siya ang magtatamasa ng iyong pinagpagalan. Kaya ano sabi ni Haring Solomon, wala ikang pinakamabuti sa tao kung hindi kumain, uminom, magpakasaya. And that is also a good advice by God. Eat, drink, and be merry. So, ano pong ibig sabihin nun? Para bang yun po ay negatibong-negatibo. Yung kumain ka na lang, kain ka ng kain, inom ka ng inom, tapos puro kasiyahan. Parang napaka-negatibo, di po ba? Pero hindi. Yun po'y payo din ng Diyos na yung mga bagay na iyong pinagpagalan, dahil lahat naman ay mauuwi sa lahat. Ang sabi ni Haring Solomon, ang gawin mo, gamitin mo at makontento ka. Whatever you have right now, be content. Be content with it. Ano po? Hindi mo nga na maubos-ubos eh. Hindi ka pa rin kontento. So, kay mayaman, kay mahirap, may pagsubok mga kapatid. Sabi ng Psalms 49:17, when he dies, he will carry nothing away. Di po ba mga kapatid? Ngayon ang tanong, yung maiiwanan mo, kung mawawala ka ngayon, maiiwanan mo, saan mapupunta yan? Kanino? Sino makikinabang yan? Kaya ngayon buhay ka pa, gamitin mo. Gamitin mo sa makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, sa makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at sa makapagpe-prepare sa iyo ng iyong patutunguhan pagdating ng araw sa langit. Tandaan po ninyo, paano mo ginamit ang iyong yaman, ang iyong pag-aari dito sa lupa is a preparation of what you will have in heaven someday. When he dies, ang sabi ng Bible, he cannot carry anything. Amen? So to illustrate this, a wealthy businessman loses everything in a market crash. A poor widow loses her only source of income. Parehas lang. Both must cling to the eternal security found in Christ. Yung mayaman, pwedeng malugi at maubos ang lahat ng yaman. Yung mahirap, pwede na yung kanyang kaisa-isang pinanggagalingan ng income mawala pa. Both, mayaman o mahirap, pwedeng malugi. Mayaman o mahirap, pwedeng masadlak sa kawalan. Kaya ang ating seguridad, walang iba kung hindi sa Diyos. Amen? Now, in application, in trials, status disappears. Totoo yan mga kapatid. Pinaparehas ng mga trials ang buhay natin. Kay mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, pagdating ng pagsubok, nawawala status. Amen? Faith alone stands. Kung ano yung pananampalataya mo, yun lang ang mananatili. Kung ano yung pinangahawakan mo, yun ang mananatili. Kaya rejoice not in what you have lack, or we have, or lack, but in who you are in Christ. Rejoice. Amen? So reflection question 1, do I base my worth on wealth or my identity in Christ? How might God be using my position, whether rich or poor, to draw me closer to Him? Kapatid, yung bang kasalatan ng buhay ay tinutulak ka para maging malapit sa Diyos? Kapatid, yung bang kayamanan na meron ka, itinutulak ka para maging malapit sa Diyos? Kaya whether poor or rich, pwede tayong itulak nito palayo sa Diyos. Ano man ang sirkumstansya, ang challenge ni Santiago, itulak tayo nito palapit sa Diyos.
Rich or poor, trials test everyone. Amen? Now let us go to verse 12. Number 4 pong punto. God rewards enduring faith. Ito ang sinasabi ng verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. This word of James echoes the word of the Lord Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Po. The crown of life refers to eternal reward for those who persevere in love for Christ. Ganito rin ang sinasabi ni Santiago, no? Sa 2 Timothy 4:8. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Amen? There is a crown waiting. Yan ang sinasabi po ng ating mga talata. God will reward enduring faith. Now, tingnan natin yung sumunod na verses. Verses 13 to 15. Ang sabi po ni Santiago, pag kayo'y sinusubok, it is not. Let me illustrate this. Na po muna. Yung mga marathon runners, na po, yung mga marathon runners endures hours of pain for the joy of the finish line. Christian endures suffering for the joy of the well-done, good, and faithful servant. Amen? So, bilang reflection questions, am I more focused on short-term comfort or eternal reward? What keeps me running the race even when it is hard? Now, tuloy na natin. 13 to 15. Ang sabi ni Santiago, pag tayo'y sinusubok, hindi ito galing sa Diyos. Or rather, temptation is not from God. James 1:13-15, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ano pong ibig sabihin? Tandaan, trials test us externally. Temptation arises from internal desires. God tests to strengthen faith. Satan tempts to destroy faith. Amen? Yung pong trials, take note, galing yan externally. Yung temptation arises from internal desires. At ito pong mga kapatid na desire na ito ang pinababantayan lagi sa atin ng Diyos. So James traces the deadly chain. Nagsisimula sa desire, nauuwi sa kasalanan, pumupunta sa kamatayan. Ganito ang nangyari sa Genesis chapter 3 when Eve was enticed by her desire before disobeying God. Kaya, to illustrate this, temptation is like a bait on a hook. The fish sees the bait, not the hook. Our sinful desires make sin look appealing but hide the destruction beneath. Amen? So anong warning? Pag ganon, huwag nating sisihin ang Diyos. Do not blame God for sin. The problem isn't the test, it's the heart. Amen? So bilang reflection question, 1, what desires in my heart lead me to temptation? Kapatid, anong desire meron ka na tinutulak kang magkasala? Am I feeding desires that lead to sin or starving them with God's word? Pinapakain ba natin
Ang desire para lalong lumaki at humantong sa kasalanan, o ginugutom natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. The more you feed on the Word of God, the more you starve sin in your life. Ginugutom natin ang kasalanan sa pagkain natin ng salita ng Diyos. Amen? So, pang-anim, verses 16 to 17 na po tayo. Ang punto na nais ibigay pa ni Santiago, every good gift comes from God. Ito po yung huling 2 talata na sinabi ni Santiago, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good gift, a good and perfect gift, is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ano pong itinuturo sa atin ito? Na ang ating Diyos hindi nagbabago. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, ang Diyos na panahon, ang Diyos sa panahon natin ng kaginhawahan at kasarapan ay hindi nagbabagong Diyos kapag tayo ay nasa mga pagsubok ng buhay. He is not like shifting shadows. In contrast to the deception of temptation, God gives only what is truly good. Ano po ang sabi ni Satanas kay Eva? Di naman totoo na kapag kumain kayo niyan, mamamatay kayo. Ayaw lang ng Diyos, no, na maging matalino kayo. So, yun po yung kanyang tukso Ang Diyos hindi nagbabago. Pero pinapalabas lagi ng kaaway sa ating mga buhay na ang Diyos nagbago. Ayan, pinabayaan ka na. Ayan, natanggal ka sa trabaho. Ayan, wala kang pera. Ganyan ba, anak ng Diyos? Hindi ka na mahal. Di ba? Alam niyo mga kapatid, doon tayo mga bata pa. No? Ang pinakamasakit na pangbubuli sa atin at panunukso sa atin ng mga matatanda, yung sabihing ikaw ay napulot lang sa tain ng kalabaw. Narinig niyo na po ba yung buska na yon o yung panunukso na yon? Bakit hindi ka kamukha ng tatay mo? O bakit hindi kayo magkamukhang magkapatid? Siguro ikaw ay ampon o napulot ka lang sa taing kalabaw. Mga kapatid, ganyan din po ang ginagawa ni Satanas sa atin at ibinubulong sa ating mga puso. Nagbago na ang Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos, at ikaw ay iniwan na ng Diyos. May we be reminded, mga kapatid, ang sinasabi ng Romans 8:28, that God is working all things for the good, even trials for the good of those who love God. All things work together for good. Kaya kung ano man ang sirkumstansya, hindi mo man nakikita ang kamay ng Diyos, hindi mo man nararanasan yung mga sinasabing pakiramdam na ang Diyos ay nasa tabi, huwag niyong kalimutan, di siya nagbabago. Sabi po ng Nanay Josephine Cauton, God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Yun po ang totoo. And to illustrate this, a child wants candy, but a wise parent gives vegetable. Gusto ng bata ay bacon, karne, pero ang matalinong ina, magbibigay ng gulay. Tandaan, God may not give what we want, but always gives what we need. Amen? Kaya kung ano man ang sirkumstansya ng buhay mo ngayon, kung ikay Kristiyano, rejoice, kasi alam ng Diyos kung anong makabubuti. Amen, kapatid? So, reflection question. Do I believe that God's gift, even trials, are truly good? Naniniwala ka ba na ang lahat ng mabuting bagay galing sa Diyos? At ang mga pagsubok
ay may mabuting bagay, hindi pa man reveal sa iyo ngayon. How do I express gratitude for His provision, even when it is not what I expected? Amen? So, i-conclude na po natin to mga kapatid. So, bilang conclusion, it is very important to have a faith that endures. James calls believers to grow up spiritually, to embrace trials as refining tools, to seek wisdom from God, to boast in Christ, not wealth, to endure to the end, and to resist temptations with trust in God's goodness. Amen? So, final reflection questions na po ito. So, ang daming reflection questions, hindi po ba bawat punto pwede niyong talakayin sa mga small group ninyo at sa mga Bible studies. 1. In what current trial can I count it all joy? 2. What's one area where I need to ask God for wisdom? 3. Am I enduring or escaping the challenges in my life? And 4. How can I help others who are struggling in their trials? Tayo po'y saglit na tumungot, tayo po ay manalangin. Lord, help us to rejoice in our trials, to endure temptation, and to seek your wisdom. Remind us daily that you are good and unchanging. May we wear the crown of life not because of our strength, but because of Christ in us. Samahan mo po ang aking mga kapatid, yung mga may karamdaman, silang mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, may mga mabibigat na mga suliranin, at ikaw po, Panginoon, ang maging tagapag-provide. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, aliwin mo po ang mga nalulumbay, at ikaw po ang yumakap sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid. See you tomorrow.